Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw at ibang showbiz ganap sa ngayon. Ayon po sa ating mga legit na sources, ay talagang may tinatawag dito. I don't know how to say this one because hindi naman siya nalilink ba. Kumbaga ba is hindi lang nakaligtas si Kim Chiu sa mata ng mga Koreano sa kanyang International Drama Award nung pumunta siya sa Korea. Dahil nga may mga Koreano din pala na nagustuhan yung beauty ni Kim Chiu that time. On the spot pala na nangyari yung kanilang pag-meet and greet sa kanya, and that's the time na parang sobrang nabighani sila sa kagandahan ni Kim Chiu. Although alam naman nila na may kalab team na si Kim Chiu, pero syempre hindi mo kasi maiwasan ang humanga sa isang artista, lalo't maganda ang artista. Di lang sa maganda kasi si Kim Chiu she's a very talented person at hindi lang yan, napakabait din niyang bata. Hindi lang naman si Kim Chiu yung ganun na sistema pati rin po si Paolo Avellino. Pero si Pao kasi, parang based on my experience si Pao kasi, siya kasi yung tipong tao na pag may success siya, she keep on silent lang siya. Kumbaga is, silent lang talaga siya. Hindi siya yung barumbado na yung pinagsigawan ng kanyang mga blessings or syempre, yung publicity ba na tinatawag or yung ipagyabang yung kanyang mga blessings. Hindi kasi ganon si Paolo sa lahat ng kanyang nakamtam or na-receive na blessings ay minsan hindi pa niya po in-upload or sinapubliko. Kundi kaya ay napakasekreto niyang tao. At ganon din po kay Kim Chiu Parang kumbaga is perfect one po sila sa lahat. Yun yung tinatawag natin na perfect couple dahil sa kabila ng kasagsagan ng mga trouble sa kanila ba, yung mga passers dyan na hindi mo maintindihan, kitang-kita naman natin ang hold on together nila, di ba? Kaya nga dito, sabi nga ng mga ibang fans sa kanila na, if you hold on together. Yung kanta ba na yan? Final dreams will never die. Pasensya na sa boses ko kasi medyo may sipon-sipon pa tayo ng konti kasi yung weather kasi is napakasama dito. Masakit sa ulo kasi yung weather. That's why yung boses natin medyo, I'm just trying to have my own original voice. So nga lang, medyo nagkaroon tayo ng, sana maintindihan niya dadako po ulit tayo kay Kim Pao.
Sa lahat ng tambalan sa ngayon, talagang na-appreciate ko talaga ang Kim Pao dahil imagine mo pag after that yung event na yung awarding sa Korea, ang meet and greet sa Korea is napakasimple po. Yung wala namang masyadong tao nung nagrampa si Kim Chiu, pero nung nasa loob na sila ng Araneta, kumbaga sabihin na lang din natin na Araneta Coliseum ba nila, is dun mo makikita yung daming kinang na tao. Ang daming mga Koreano at di lang Koreano. May mga Pilipino pa na dumating. Dahil alam naman din natin na si Kim Chiu ay napakasikat dito sa Pilipinas. Which is, hindi yan lingid sa ating kaalaman. Kaya nga, marami dito ang na-appreciate ang Kim Pao dahil kahit baguhan pa sila sa lahat ng pagsubok sa buhay or sa kanilang tambalan, ay they are very glad. They are so very happy, and we are so very happy and contented na site viewing po sila ng mga management. Sa kabila po ng kasagsagan ng hirap or sa kabila po ng kasagsagan ng mga problema nila, they keep on holding on. Kumbaga hindi po sila lumihis sa landas nila. Kaya maraming mga netizen ang humahanga sa kanila dahil kahit patuloy ang mga bashers sa kanila, they keep on tying the relationship and they keep on embracing all the negative comments and all the positive comment to make everything well sa mga fans at sa kanila, lalo't lalo na nasa industriya sila. Kaya it's just only a simple pero napaka-appreciable yung ginagawa nilang pag-intindi sa lahat ng kanilang mga bashers. And that was I want to them dahil napaka-humble nila sa lahat ng bagay. Diyan ko din po nakikita yung truthfulness nila sa isa't isa dahil kapag hindi ka kasi truthful is nakikitaan mo talaga yung katambal mo na there's something wrong, right? Pero dito walang something wrong. They keep on moving on, in fact. Okay, dadako na naman po tayo sa update about kay Sian Lim na naman. Of course, nakamonitor kasi ako kay Sian Lim na kung saan ay nag-start kasi siya ng tolero. It's not mean na tolero siya dahil she cannot get what he want. Yun kasi yung kanyang kasabihan Ang sabi niya before na kung ano daw yung gusto niya because he is only one child, kukunin daw niya kung ano daw yung kanyang gusto. Pero as of now, I think she never ever get it what he want dahil nga andyan si Kim Chiu At alam naman din natin na si Kim Chiu is kontrolado niya si Sian Lim. Hindi sa ibig sabihin na kinokontrol niya si Sian Lim, kaso nga lang may ibang intention kasi si Sian Lim sa kanya, and that was Kim Chiu know it. Si Sian Lim kasi isa siya sa mga manggagamit na tao. Sinasabi kong manggagamit dahil parang ginamit niya lang si Kim Chiu sa kabila ng kanilang kasagsagan na karir noon. Hindi naman nakilala si Sian Lim nung hindi pa siya nakatambal kay Kim Chiu. Pero nung nakatambal na siya kay Kim Chiu, doon na po siya nakilala at nakadikit na rin yung pangalan niya bilang Kim Si kay Kim Chiu, which is alam naman natin lahat yan at hindi natin yan maide-deny dahil that is the real fact. I-deny man niya or hindi, wala tayong magagawa dyan, pero the real fact is si Kim Chiu din ang nagdala kay Sian Lim sa showbiz.
Alam mo ba yung patugtog nilang Ikaw Na Ba Si Mr. Right? Nung nag-guest si Paulo Avellino sa Will Car, parang ganon, yung bagong endorsement lang niya. Ano mo ba yung patugtog sa kanya nung nag-guest siya, Ikaw Na Ba Si Mr. Right? See? Instead na si Sian Lim dapat, tapos nag-jump kay Paulo Avellino. Wala naman tayong masasabi niyan kasi kasalanan naman ni Sian Lim, di ba? Pero wag naman sanang gumamit si Sian Lim ng mga ibang tao para to approach Kim Chiu. Ayan po sa aking legit na sources si Sian Lim at saka yung kanyang girlfriend is may gagawin silang movie as of now. Pero syempre, mag-i-effort sila sa movie. Pagkatapos ng effort, maghihirap sila dun. Gawin nila lahat para may maiproduce silang movie. Pero ang magiging resulta, monoblocks lang. Kasi nga, before, yung kasagsagan ng breakup nila ni Kim Chiu, is lahat ng nakaupo dun, puro monoblock, walang tao. Dahil sa nangyari sa kanilang breakup, di ba? Diyan po natatakot si Sian Lim sa ngayon. Kaya nga hanggat maaari is pinagtutulakan niya yung sarili niya para mo-convince si Kim Chiu na sila na lang Isipin mo to you are convincing someone para gamitin mo sa iyong pelikula and not for your pure heart ba? Your pure intention will make you pure heart cleansing. Hindi yung intention mo is just only for the showbiz and for the money purposes. And that was the man's heart, Sian Lim heart for Kim Chiu. Yung interest lang niya is for the publicity and for the money purposes. Hindi yung interest niya na yung ayusin at maghatid ng sorry o magsabi ng sorry sa kanyang mga nagawa kay Kim Chiu. Pero hindi yun for the movie yung purpose niya. See? Ano sa palagay ninyo mga netizen, mga ka-showbiz dyan? Sa mga supporters ng Kim Pao, ano sa palagay ninyo ang intention ni Sian Lim kay Kim Chiu? It's been quite obvious, right? It's been quite obvious na ginagamit lang si Kim Chiu dahil sikat na sikat si Kim Chiu sa tambalan nila ni Paulo Avellino sa ngayon. And yet, ang sabi pa daw ng aking legit na sources, at ang sabi daw ni Sian Lim, I will talk to him. I don't know if sino yung gusto niyang kausapin na tao. Ang guesting namin is si Paulo Avellino Because Paulo is the one who is very close to Kim Chiu right now and right away. So hindi naman pwedeng idikta ng management nila nakakausapin ni Kim Chiu si Sian Lim kung hindi pa ready si Kim Chiu, because Kim Chiu as of now we're all knowing that she is moving on already about Sian Lim, but this one guy is still connecting. He want to connect with Kim Chiu for the sake only for him movie. Yung movie lang niya. Hindi yung intention na malinis. Ayun yung inaayawan ng mga netizen sa kanya. Di lamang po sa mga netizen, kundi sa mga fans na mga Kim Pao na solid. Also me, I don't know Sian Lim well, pero nakakabagot kasi na yung style niya kasi na hindi mo maintindihan, di ba? That is the real fact. At kung reality talk tayo, kung sa reality talk ang pinag-usapan,
we cannot deny the fact na ayaw na talaga ni Kim Chiu sa kanya. Kasi masisira din yung career ni Kim Chiu eh. Nasira na nga lang pero inayos ni Paolo Avellino, di ba? Kaya yun si Yan Lim, i-comment down below nyo lang po kung nagustuhan nyo yung ginagawa ni si Yan Lim kay Kim Chiu. Kasi magwawagi po tayo, mga fans ng Solid dyan, mga fans ng Kim Pao. We all comment. We just say kung ano yung nasa puso natin para malaman din ni si Yan Lim na she don't deserve already si Kim Chiu. That's it. Dadako na naman po tayo sa ating blind items na kung saan, by the way, sa mga ibang issues na naman po tayo. About ito sa kay Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. May blind items kasi ako ba, I don't know if this is threat or patibong lang or prank kasi parang di ba may nagsushooting na sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Tapos syempre happy si Paolo Avellino dahil palagi niya nang kasama si Kim Chiu. And then there was a young actress who asked Paolo Avellino about the relationship and then alam mo ba yung sabi niya sa on taping sila, no? Why, bakit mo dinideny si Kim Chiu it's quite obvious naman na kayo. It's very weird kasi natanungin mo yung mga bagay-bagay na privacy when it comes sa personal thing ba. Lalo't pag maraming tao ang pinag-uusapan, it's quite obvious na may intention yung young actress na yun. Young actress is not counterpart in the shooting, pero parang hindi naman siya yung totally na karakter ba? Kaso nga lang parang extra lang siya. Parang pasaylo lang siya, ganun. Parang extra lang siya dun. That was the role of the young actress. Pero it seems that was young actress is very vocal ba? Napaka-vocal na nagtanong kay Paolo Avellino. Pero dahil kay Paolo Avellino is wala lang yan sa kanya, pero may nakapag-upload yan na stuff at ginawang content. Ang sabi nga ni Kim Chiu is, okay lang naman daw na tanungin sila ng ganun about sa relationship nila ba, kung ano na yung status ba. Pero wag lang daw na nasa maraming tao. Kasi nga, parehas daw sila na nasa showbiz. That was Kim Chiu told to the young actress. And thanks for watching. Huwag nyo naman po kalimutan i-like, subscribe, at comment, at share po yung aking content, at huwag nyo na din pong i-skip ang aking mga ads para makatulong din po kayo sa aking content. Maraming salamat at God bless po.